Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 24 December 2023. Nandito na tayo sa aklat ng ikalawang kronika, chapter 31. Advance Merry Christmas sa lahat. Bukas Pasko na guys. Ay mamaya pa lang hating gabi. Okay, magbasa na tayo. Ikalawang kronika, chapter 31. Verse 1. Pagkatapos ng pagdiriwang na ito, ang lahat ng Israelitang dumalo ay pumunta sa mga lungsod ng Juda at pinutol nila ang mga haliging sinasamba at dinurog ang mga imahe ng Diyos-Diyosang si Asherah. Winasak din nila ang mga sambahan at dambana ng mga pagano. Ginawa rin nila ito sa buong Juda, Benjamin, Ephraim at Manases. Pagkatapos ay umuwi na sila sa kanilang mga tahanan. Verse 2. Pinagpangkat-pangkat muli ni Ezekias ang mga pari at levita at binigyan ng kanya-kanyang gawain. May para sa handog na susunugin at may para sa handog na pagkain. Ang iba'y tutulong sa pagdaraos ng pagsamba, ang iba'y awit ng pagpupuri at pasasalamat at ang iba na may nangangasiwa sa mga pintuan ng templo ni Yahweh. Guys, pakisabayin ako ng basa para pare-pareho tayong matuto dito. Ikalawang kronika chapter 31 verse 3. Lahat ng handog na susunugin sa umaga at sa gabi at sa mga araw na pamamahinga, pista ng bagong buwan at mga takdang panahon ay kaloob ng hari ayon sa itinakda ng kautusan. Verse 4. Inuutos ni Ezekias sa mga taga Jerusalem na ibigay sa mga pari at levita ang para sa mga ito upang ang buong panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahweh. Verse 5. Pagkatanggap ng utos, ang mga Israelita ay nagbigay ng kanilang mga kaloob mula sa pangunahin lang ani ng trigo, alak, langis at pulot at iba pang bunga ng kanilang bukid. Nagbigay din sila ng 10% bahagi ng lahat ng kanilang kinita. Verse 6. Ang mga taga-Juda at mga Israelitang naninirahan sa mga lungsod ng Juda ay nagbigay rin ng 10% bahagi ng kanilang mga baka, tupa at lahat ng mga inani sa kanilang lupain. Nagdala rin sila ng napakaraming mga handog na inialay nila kay Yahweh na kanilang Diyos. Verse 7. Nagsimula ang pagdating ng mga kaloob ng ikatlong buwan at nagpatuloy hanggang sa ikapito. Verse 7. Nang makita ni Ezekias at ng kanyang mga pinuno ang dami ng mga kaloob, pinuri nila si Yahweh at pinasalamatan ang buong bayan. Verse 9. Tinanong ni Ezekias ang mga pari at mga levita tungkol sa napakaraming handog. Verse 10. Ganito ang sagot ni Azarias, ang pinakapunong pari mula sa angka ni Zadok. Mula nang magdala ng handog sa templo ni Yahweh ang mga tao, saganang-sagana kami sa pagkain at marami pang natitira. Nangyari ito dahil sa pagpapala ni Yahweh. Verse 11. Iniutos ni Ezekias na gumawa ng mga bodega sa templo. Verse 12. Upang doon ilagay ang mga kaloob at mga 10% bahagi. Si Conanias na isang levita ang ginawa nilang katiwala sa lahat ng ito at katulong niya ang kanyang kapatid na si Simei. Maganda kasi nung araw guys, para ang nagbibigay sila ng doon lang kay Yahweh. Sa atin kasi ngayon, sa generation natin ngayon, meron tayong government na magbibigay tayo ng buwis, ng tax sa lupa, tax sa bahay, tax sa pagkain, lahat na may tax. So sa kanila kasi isahan lang, doon lang talaga kay Yahweh. Okay, ulitin ko yung verse 11. Ikalawang kronika, chapter 31, verse 11. Iniutos ni Ezekias, kaya kung halimbawa magbigay ka ng 10% dito sa kay Yahweh, tapos yung mga ibibigay pa nating tax sa government natin, tapos binabawasan pa ng mga ilang porsyento yung mga kung ano-anong deduction. So, syempre, wala nang matitira sa sweldo mo halos, diba? Para ka na lang nagtatrabaho ng para sa,
buwis para sa deduction. So, ewan ko kung unfair sa atin yan or tama lang. Basta ako nagrereklamo ako sa maraming tax. Verse 11, iniutos na Ezekias na gumawa ng mga bodega sa templo, verse 12, upang doon ilagay ang mga kaloob at mga ikasampung bahagi. Si Conanias na isang Levita ang ginawa nilang katiwala sa lahat ng ito at katulong niya ang kanyang kapatid na si Simei. Verse 13, ang iba pang mga katulong nila ay sina Jehiel, Azasias, Nahat, Asael, Jerimoth, Josabad, Eliel, Ismakias, Mahat at Binayas. Pinili sila ni Haring Ezekias at ni Azarias ang namamahala sa templo ni Yahweh. Verse 14, si Korah na anak. Guys, pakisabayan ako ng basa, medyo nalilito na naman ako. Okay, verse 14, ikalawang Kronika, chapter 31, verse 14, si Korah na anak ni Imna at isang Levita ang bantay sa pintuan sa gawing silangan ang pinamahala sa pagtanggap at pamahagi ng mga kusang loob na handog. Verse kusang loob na handog. Siya ang nagbibigay sa mga pari ng bahagi ng handog ng pasasalamat na para kay Yahweh at ng bahagi ng handog para sa kasalanan na kakainin ng mga pari sa banal na lugar. Verse 15, ang katulong naman niya sa mga lungsod ng mga pari ay sina Eden, Benjamin, Joshua, Simaya, Amarias at Sikanias. Sila ang namamahagi sa mga kapatid, matanda o bata ayon sa kanya-kanyang pangkat. Verse 16, bawat isa ay tumatanggap ng naukol sa sarili, lahat ng lalaki mula sa gulang na 3 taon, pataas na may pang-araw-araw na tungkulin sa templo. Verse 17, ang mga pari ay pangkat-pangkat na inilagay sa kanya-kanyang tungkulin ayon sa kanilang angkan at ang mga Levita namang mula sa 20 taon pataas ay ayon sa kanilang tungkulin. Verse 18, itinalang kasama ng mga pari ang kanilang pamilya sapagkat kailangang maging handa sila anumang oras sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Verse 19, ang mga pari na naninirahan sa mga lungsod na ibinigay sa angkan ni Aaron o sa mga bukiring na sa lungsod na mga ito ay nilagyan din ng mga tagapamahagi ng pagkain para sa lahat ng lalaki sa mga pamilya ng mga pari at sa lahat ng nakatala sa angkan ng mga Levita. Verse 20, sa buong Juda ginawa ni Haring Ezekias ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos niyang si Yahweh. Verse 21, naging matagumpay siya sapagkat ang lahat ng ginawa niya para sa templo at sa kanyang pagtupad sa kautusan ay ginawa niya ng buong puso at katapatan sa kanyang Diyos. Ang babala ng mga taga-Assyria, ulitin ko ang title ha, ang babala ng mga taga-Assyria laban sa Jerusalem. Ikalawang Kronika chapter 32 verse 1, matapos sa gawa ni Ezekias ang lahat ng ito ay ipakita ang kanyang katapatan sa Diyos, ang Juda ay sinalakay ni Senakerib, hari ng Assyria. Yung Assyria talaga sobrang tapang nito, panay ang sugod sa sa Israel. Ay sa Juda at saka sa Israel. Diyan, ikalawang Kronika chapter 32 verse 1. Mahaba ito eh. Bukas na lang ito guys. Yung ikalawang Kronika chapter 32. Ang babala ng mga taga-Assyria. Bukas ko na lang ito basahin, maubos na oras ko. Tsaka mahaba doble halos sa chapter 31. Yung chapter 31 hanggang verse 21 lang. Ito naman hanggang verse 32. Ay 33. 10 verse ang lagpas. So hanggang dito na lang muna tayo. For bukas na ito Pasko. For 25 December 2023. Ako kasi guys, Pasko o hindi Pasko, pareho lang ang pakiramdam ko kasi para sa akin pang lang yan, pambata lang itong Pasko.
Para sa mga bata talagang mag-celebrate nito. Bye everyone. God bless.